At the end of the day, wala naman talaga tayong magagawa because hindi natin control lahat. As a panganay, as a breadwinner, gusto mo, ina-admin mo lahat eh. Gusto mo parang, ay hindi, kailangan ganito ka ha. Mapa, dapat ganito ka na. O ikaw kasi ganito. Alam mo yung ganon, kailangan na sa wings mo ba? Yung parang mother hen ka and then lahat sila dapat naalagaan mo. Hi, my name is Des. I'm the eldest and I'm currently working. And you know, when you're working, ano bang ibig sabihin? Of course, the breadwinner na din. Ayan, hi. My name is Rai. I'm turning 28 next week. And I am a breadwinner. So, hi everyone. My name is Carla, but you can call me Aya. So, all people knows me as Aya then. So, breadwinner din and at the same time ate. Hindi lang isang pamilya, dalawang pamilya, tatlong pamilya. Alam mo yun, the typical Filipino culture na talagang extended families, nandyan pa din, yung actually hanggang sa apo na sa pamangkin eh. Yun na, hanggang doon na yung ano niya. Hanggang doon na yung ano na pagka-breadwinner ko. But I'm not, hindi naman ako nagre-regret doon kasi at the end of the day, it's my family. So yun, ganun yung para lang may idea kayo kung gaano kalawak or ka-wide yung pagiging breadwinner ko. Hanggang doon na, sa apo ko na sa pamangkin. Bigat. Yeah. Ako naman responsibility, siguro as a breadwinner, to secure them. Parang somehow kasi kahit hindi ko siya ginusto na position, parang I have to secure them financially, tsaka yung stability namin sa bahay. And siguro dahil isa din ako sa mga, hindi naman ako yung eldest sa amin sa family. Actually, middle child ako. Pero parang acting one ako sa eldest. Tapos, aside sa in-organize ko yung bahay namin yun, financially ako din yung nag-provide sa lahat. Like, lahat. So, for me naman, of course, to be honest, mahirap, mabigat kasi syempre, lahat nakaasa sa akin. Yung stepfather ko, lagi siyang walang work. Then yung mother ko, yun din. Medyo may ano naman siya, binigyan ko siya ng puhunan para makapag-start ng kahit konting or maliit na negosyo. Pero hindi kasi siya nag-work since, yun nga, walang ibang nagpa-provide sa family namin. So lahat ng kailangan is doon na sa business kinuha. So syempre, pag ganun, di ba, mabilis malugi. So walang nangyari. Ending, syempre, ako ulit. So, nag-start ako maging breadwinner 15 years old. So, kung ano nung pinasok na work. So, ang goal ko kasi is ayoko nang parang makadagdag sa bigat ng fam ko. Lalo na kay mama, gano'n. Kasi galing na siya sa hirap eh. Yung parang ako na yung magiging reason para at least makaginhawa naman siya. So, yun. Start ng 15 years old ako, di ba yung 50 years old ngayon, parang laro-laro lang. Dati, nung 50 years old ako, sabi ko, nasisip ko nito, mag-work na eh. So, until now, so si ate pa rin, hanggang sa may mapapatapos na akong police. Then, meron pang 2 na high school po. Ano yung isang sitwasyon na na-realize mong wala ka nang magagawa? Parang dumating ka sa point na parang wala na, ubus ka na eh. Ano pa bang magagawa ko? Pero alam mo yon, siguro, good thing about me is yung, ang sobrang thankful ako is that I know na nag-surrender na ako eh. Na I cannot do this alone. Na at the end of the day, wala naman talaga tayong magagawa because hindi natin control lahat. Kasi ako parang, yun nga, sa panganay, as a breadwinner, gusto mo, ina-admin mo lahat eh. Gusto mo parang, ay hindi, kailangan ganito ka ha. Mapa, dapat ganito ka na. O ikaw kasi ganito. Alam mo yung ganon, kailangan na sa ano mo sila, nasa wings mo ba? Yung parang mother hen ka and then lahat sila dapat naalagaan mo. Na gano'n na talaga siya. Pero alam mo yun, hinumble talaga ako ni God. Na parang pinaranas na talaga sa akin na it's not you. At the end of the day, you cannot control everything. Yan sila, may mga buhay na kanya-kanya. Let me be the God to them. Hindi ikaw yon. So yun, siguro ano lang, na parang na-realize ko na ba't gano'n? Parang lahat naman ginawa, parang kulang lagi. Laging kulang na kulang na kulang. Alam mo yung gano'n, na parang ang dami, lahat na nga, ubus na nga ako eh. Ba't parang kulang pa rin sa inyo? Doon ko na-realize na, okay, wala na akong magagawa dito. And I rest my case, Lord. Tap ko na to sa'yo. Surrender ko na sa'yo to. Hindi ko to kaya, wala akong magagawa. Yun na-realize ko talaga na parang, this is not my battle anymore. Last year, na-stroke yung mom ko and na-trigger yung mga past issues niya sa health niya and nagkaroon siya ng Alzheimer's. So may mga cases na hindi niya ako naalala or pag kunyari, hindi kasi ako nakatira ngayon dun sa house ng mom ko. So parang thrice a week lang ako umuwi para i-check sila, ganyan. And yun, pag ganun pala na
ang hirap pala kalaban nun yung Alzheimer's. Yeah. Kasi yung mom ko, hindi kami yung parang family ngayon, yung modern family na medyo okay na yung mga magulang. Like parang sweet na sila sa mga anak nila. Parang never ako nagkaroon ng moment na gano'n sa mom ko. Tapos nung na tumatayo ako as breadwinner, parang doon ko palang pinuprove yung sarili ko na worthy ako as anak. Kaso, yun, nandun siya sa ganong sitwasyon. So, pag may mga cases na umuwi ako, like, minsan di niya ako nakikilala. Ayun. Dati hindi ko talaga siya matanggap. Parang 3 months, pinipilit ko yung nanay ko or yung sitwasyon na maalala niya ako as someone na valuable dun sa kanya. Kaso, hindi talaga kaya. May mga cases na pagka, kunyari, nakikita niya ako, naalala niya ako someone from the past. Yeah. Kunyari, minsan nakala niya friend niya ako. Minsan naman nakala niya ako yung kuya ko kasi may resemblance. Medyo masakit siya, pero wala eh. Yun na yun eh. Kumbaga, kahit anong bigat na pilitin ko pa, di talaga kaya. Kasi wala na eh. Hindi na ako part nung memory niya ngayon.